Kultura ng bawat Pilipino na kapag darating na ang bagong taon ay kinukumpleto yung 13 na prutas. Yung mga iba naman 12 na nagsisimbolize ng 12 months in a year. O kaya yung mga iba 13 para daw sobra-sobra. Sobra-sobra ang blessing sa isang taon. Kaya sa akin, 13 din ang binubuo ko. 13 na mga bilog-bilog na prutas kapag bagong taon. At may kasama pang ibang mga anik-anik. Kaya kapag malapit na ang 12 o'clock in the evening, nakahanda na yung aking 13 na white na itlog, rice, isang basong rice, at saka isang basong tubig, at saka isang basong asin. May twist sa akin ng Chinese culture. Yun sa akin. Nakasanayan ko na maglagay ng asin kapag New Year. Naglalagay ako dyan ng asin para matanggal yung mga negatives. Matanggal yung mga negative. Kaya naglalagay ako ng asin. Tapos, pumipili ako ng mga bilog na prutas. Yung hindi masyadong mahal. Kaya payo ko sa mga fruit vendor dyan. Yes. Kaya yung mga street vendor dyan, yung mga fruit vendor, huwag namang masyadong taasan ang mga presyo ninyo. Lalo lang yung mga walang fix na income monthly. Kawawa naman sila, hindi na nila makukumpleto yung 13 na prutas nila kung masyadong mahal. Kaya dapat wag nating samantalahin yung season na kung kailangan nila ng mga prutas ay tataasan din natin. Gaya dito, alam nyo ba na kung kailangan ng tao yung mga prutas o kahit na ano pang bagay, for example opening ng school, nagsisale sila, mura ang mga gamit, ganyan. Hindi sila namamantala. Yun sana yung mentality ng bawat vendor. Tumulong hindi lang sa loob ng pamilya kundi sa lahat ng nangangailangan. So balik tayo sa mga prutas. Kapag meron ka ng native na prutas dyan sa iyong mga bahay-bahay, sa iyong bakuran, basta bilog, except yung banana, kasi hindi naman bilog ang banana. Yan, pwede na yan gamitin natin. Pomelo, pakwan, yung grapes, hindi natin yan nakakuha sa backyard natin, not unless nagtatanim talaga tayo ng grapes, bayabas, kalamansi, ano pa ang mga prutas sa ating bakuran, yun pwede na yan para makatipid-tipid. Yung mga iba nga, yung granada, pomegranate, ginagawa nila yan, kinukuhanan lang nila atis, no, diba marami tayong mga tanim sa bakuran, yun na para hindi tayo magastusan sa mga prutas na ilalagay sa ating mesa sa New Year's Eve. Yan ang aking tip para hindi masyadong magastos ang paghahanda sa New Year's Eve. At ang pinaka-importante aside from sa mga prutas na nilalagay, manalangin din tayo sa New Year's Eve. Manalangin tayo at saka magpasalamat sa mga biyayang natanggap at saka guidance sa bagong taon. Nagawin na naman tayong ligtas sa buong 2024. Yan ang pinakamabisang sandata para magkaroon ng healthy at masayang bagong taon. Hindi na kailangan ng magarbong handaan, yung mga paputok, yung mga ganyan, yung mga pampaingay. Pwede naman tayong magingay through music o tsaka yung kalampagin ng kaldero. Ganyan, hindi na kailangan ng mga paputok kasi nakakadisgrasya yan. Gawin na lang sa ipambili na lang ng ating pagkain yung mga paputok. Kumpletuhin na natin ang pampaswerte. Mansanas, rock melon, pakwan, melon, avocado, pears.
Hindi pwede ang pakwan na na-slice. Niyog, lychee, oranges, pomelo, atis, pomegranate, bayabas, grapes, strawberry, blueberry, pomegranate, pears, atis. Thank you again for watching. Click the notification bell para updated kayo sa aking mga future uploads.